What inner peace entails? Ang inner peace ay nangangahulugang pagkakaroon ng harmonya sa sarili, pagtanggap sa sariling mga saloobin at emosyon, at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Maaaring marating ito sa pamamagitan ng iba't ibang praktika tulad ng meditasyon, mindfulness, at pagmuni-muni sa sarili. Personal peace. Ang pagkakaroon ng inner peace ay isinasalarawan ng paggalang sa sarili at pagtanggap ng dignidad bilang tao. Ito ay nagbibigay kakayahan sa isang tao na harapin ang mga hamon ng buhay ng may katiyakan, sapagkat kahit sa gitna ng mga pagsubok, naniniwala siya sa kanyang sariling halaga at layunin. Dahil dito, hindi siya madaling sumuko sa mga bisyo, karamdaman sa isipan at iba pang anyo ng kaguluhan sa loob, bagkos ay hinaharap ang mga pagsubok ng may pag-asa at tiwala sa sariling kakayahan. Ang pagpapalago ng personal na kapayapaan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse, pagsulong ng kapanatagan at pagtatagumpay sa buhay. Maaaring makamtan ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain at ugali na nagpo-promote ng inner peace at kaginhawaan. Ilan sa mga ito ay: una, pagmuni-muni at pagiging maligaya, paglaan ng oras para sa introspeksyon, pagsusuri ng sariling mga iniisip at damdamin, at pag-unawa sa mga batayan na paniniwala at halaga ay mahalagang hakbang patungo sa pagkakamit ng inner peace. Pangalawa, pagpapakawala sa mga apigong bagay. Ang inner peace ay hadlangan ng mga apigong sa materyal na bagay, mga traumang nangyayari sa nakaraan, galit at negatibong emosyon. Sa pamamagitan ng malayang pagpapakawala ng mga ito at pagsasanay ng pagpapatawad, maaaring magbunga ng inner peace ang mga tao. Pangatlo, mindfulness at meditation. Ang mga praktikang ito ay nakakatulong sa mga tao na mag-focus sa kasalukuyang sandali, pumipigil sa stress at nagpo-promote ng pakiramdam ng katahimikan. Pang-apat, positibong pananaw sa buhay. Ang pagbuo ng positibong pananaw sa buhay at pagtuon sa magandang bahagi ng sitwasyon ay maaaring makatulong sa mas mapayapang estado ng isipan. Panglima, pasalamat. Ang pagsasanay ng pasasalamat sa mga magandang aspeto ng buhay ay maaaring makatulong sa mga tao na makahanap ng inner peace at kasiyahan. Pang-anim, malusog na komunikasyon. Ang pagsasagawa ng maawain at hindi mapanakit na komunikasyon ay maaaring makatulong sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga damdamin at iniisip sa paraang nagtataguyod ng pag-unawa at kapayapaan. Pangpito, ang mahayag ng pananampalataya. Ang pagsasagawa ng mga pananampalatayang espiritual o relihiyoso ay maaaring makatulong sa mga tao na iayon ang kanilang buhay sa kanilang mga halaga at mahanap ang inner peace. Pangwalo, katapatan. Ang pagsasanay ng katapatan o isang payapa at balansing estado ng isipan ay maaaring makatulong sa mga tao na mapanatili ang inner peace sa kabila ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang personal na kapayapaan ay nagpapahiwatig din na tayo ay nagbibigay ugma ng positibong paraan sa mga negatibong aksyon na ipinaparating sa atin. Halimbawa, kapag tayo ay nagpapatawad sa halip na gumanti at patuloy na gumagawa ng mabuti sa iba kahit na nasaktan tayo ng iba, nararamdaman natin ang mas mahusay na kaginhawaan. Ayon kay Jing Lin noong 2006, ang pagpapatawad ay isang susi sa pagtatamasa ng inner peace. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa ating mga puso at nagtatapos sa pagpapalitan ng negatibong enerhiya at layunin. Isang halimbawa ng pagpapatawad ay ang kakayahan na patawarin ang isang kaibigan na nagkasala sa iyo at harapin ang sitwasyon ng may bukas na puso at walang galit. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, maaaring mabawasan ang bigat ng damdamin at makamit ang katahimikan sa loob.
Si Thich Nhat Hanh, isang Zen Buddhist master, ay nagpapahayag na ang isang susi sa kapayapaan sa mundo ay ang pagsasanay sa pagiging kapayapaan. Sinasabi niya na madalas may isang puwang sa ating loob at sinusubukan nating punan ito sa pamamagitan ng pagiging abala sa mga gawain. Kahit na sa pamamagitan ng labis na pagtatrabaho, gayunpaman, ito ay hindi nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kaginhawaan at seguridad. Naniniwala siya na sa bawat isa sa atin ay may mabuti, kapayapaan at karahasan. Ang buti na ito ay uusbong depende sa ating buti ang ating alagaan. Kung ating pinalago ang butil ng habag, pinapalalim natin ang kapayapaan sa ating sarili at paligid natin. Ang isang halimbawa ng pagpapalago ng butil ng kapayapaan ay ang pagbibigay ng habag sa kapwa. Halimbawa, kung mayroong isang kaibigan na pinagdadaanan, maaaring magbigay ng oras upang makinig sa kanyang mga hinaing at magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pagbigay ng habag. Pinapalalim natin ang ating butil ng kapayapaan at nagbibigay ng kaginhawaan hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi tayo ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa mundo. Sa huli, ang pag-aalaga sa ating sariling inner peace ay hindi lamang nangangahulugang tinitignan natin ang ating sarili ng maingat at tiyak. Ito ay nangangahulugang pinatatag natin ang ating mga inner na yaman ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, pati na rin ang ating personal na pananaw at kakayahan upang magamit natin ito sa pagtataguyod ng kapayapaan sa labas. Ang inner peace at outer peace ay nagpapakainan. Hindi natin masasabing may inner peace tayo habang iniiwasan natin ang mga mapanakit na realidad sa paligid natin. Ang marahas na labas ay tiyak na makakaapekto sa ating inner estado. Ito ang nagpapatibay sa atin na mas mabuting magtrabaho para sa inner at outer peace ng sabay-sabay. Habang itinataguyod natin ang inner peace, kailangan din nating buhayin ang ating mga layunin at pagsumikap na mag-ambag sa kapayapaan sa lipunan.